Pero ang tanong ko, no? Kasi alam natin yung reality sa local campaign, no? Alam natin yung vote buying. Can you honestly tell us na you campaigned honestly, na hindi ka nag-engage sa mga ganyan, that you run a clean campaign? Definitely. I can swear to God na hindi ako namili ng boto. Kasi wala naman akong pambigay, sa totoo lang. So, pupunta na lang ako sa mga gatherings or sa mga rallies. Sina mayor yung machinery nila talagang well-oiled talaga yung machinery nila. And then yung mga tao talaga, mga leaders, political leaders, and of course yung mga volunteers. Ang naging sikreto ko yung Urban Poor Group, Christian, yung tinutulungan ko kasi ako yung chairman ng Housing and Land Use and Informal Settlers sa City Council. Pinush ko talaga yung in-city and on-site socialized housing program namin. Wherein meron na kami mga lupa na pwede nang tayuan ng mga bahay para sa mga kababayan namin sa Las Piñas. In fact, yung nasingil kong taxes na nasingil namin doon sa mga tax delinquencies, nag-sponsor ako ng 85 million pesos para pang land acquisition ng mga informal settlers. So, yung advocacy ko talagang tuloy-tuloy eh. At yan, dadaling ko sa Kongreso yan. Lalong-lalo na sa budgeting ng Congress. So, i-institutionalize na natin yung socialized housing program ng Sa Las Piñas. sa Las Piñas. Buong bansa na siguro. Para lahat. Sige. Total, ito, ang gandang pag-usapan, no? What can you deliver? Kasi pwedeng natapos yung, at least for now, no? Yung isang dinastiya. Pero pwedeng bumalik yan after 3 years. And the pressure is immense on your part because you need to deliver. Diba? Tama po? Okay. Yes, right. Ano yung mga ma-deliver ninyo in the next 3 years to your constituents diyan po sa Las Piñas? Pag sinabi mo kasing madi-deliver, ano ba yung madi-deliver, 'di ba? Ang trabaho siyempre ng congressman, Christian, is legislation. But ang pinaka talagang malaking trabaho is yung budget, yung General Appropriations Act. Kitang-kita naman natin, Christian, yung lobbying ng mga senators, ng congressman, hindi naman to sikreto. Yung budget dun sa National Expenditure Program na sinabit ng presidente, from 300 billion, pagdating sa Congress, naging, di ba? Sa lower house, naging 700 yata yun. Meron pang mga unprogram na, so binito nga ni presidente yun eh. So, dapat siguro, gawa na ng magandang sistema, lalong-lalo na yung mga ayuda. Napaka-unfair din doon sa kagaya ko, yun na naging malaking challenge ko, Christian, yung ayuda. Kumbaga sa parang sa Only Rice, ito Only Ayuda eh, di ba? Walang, grabe. Hanggang 10 days before election, namimigay pa rin talaga ng ayuda. And ang pinakamasakit nito, yung pagpili ng mga recipient ng mga beneficiaries ng ayuda, syempre, doon ang gagaling sa mga congressmen at sa mga senators. Hindi ito bumababa minsan doon sa local government na bihirang-bihira yung DSWD na sa local government. So, if you will notice, it's on record, 50% ng mga congressman walang kalaban. Why? Because of the ayuda. Di ba? Binuhusan, may buhos. Oo, grabe. And may mga, naging problema dyan, lalo na doon sa mga senior citizens namin. Maraming nagre-report na yung mga pinipirmahan nila walang date doon sa form na binibigay sa kanila. So ano ibig sabihin nun? So there must be something wrong with that. Walang iniwan niya sa bumili ka ng goods sa isang tindahan. Di ba pag binigyan ka ng resibo, may date yun, di ba? So ano yun? May mga ganong issues siya. No? So you will push for budget reform? Good luck. Napaka-importante niyan, pero ang dami yung makakalaban. Good luck. And then, go ahead. Ang isa pa sa pinaka-priority ko ngayon, yung Congressional Extension Office. Dito sa Las Piñas, hindi naramdaman ng mga kababayan ko yung Congressional Extension Office wherein yung magbibigay ako ng oras talaga
para yung mga local concerns, ma-address ko. Kasi imagine, Las Piñas to Batasan Pambansa, mga 43 kilometers yan eh. You mean to say, kung hihingi sa'yo ng mga medical assistance yung mga kababayan mo, pupunta pa ng Batasan Pambansa, di ba? Ang trabaho kasi ng congressman is mga 3 or 4 times a week lang. So yung isang araw ilalaan ko talaga dito sa Las Piñas. And then ipupush ko na rin isa sa mga 7-point program ko, yung ang qualified na kasi ang Las Piñas for a 2 legislative district. Kasi dun sa population, sa Income. land area, income, qualified na kami. So more representative, more representation, di ba? More representation. And then of course, alam din naman natin, Christian, pag meron ka isang congressman, malaki yung budget na makukuha mo, na maibibigay mo sa constituents mo. Kaso hindi ba yung other congressional district baka naman mabigyan na ng pagkakataon yung isa na namang miyembro ng dinastiya para magkaposisyon? Alam mo, sa totoo lang, Christian, ang iniisip ko hindi na ganun eh. Kasi sa akin wala nang politika. Kung ano yung makakatulong sa mga kababayan natin. But of course, yun ang magiging reality nun, Christian, di ba? Pero ako, ang focus ko talaga, more benefits para sa mga kababayan ko sa Las Piñas. Sa status naman nila, hindi mo naman maaawat, Christian eh. Di ba? Kahit sino eh, di ba? Pwede naman talaga. And with the resources, ako, ini-expect ko na yan. Sa susunod, pwedeng ganun din na mangyari. Finally, would you consider this as, kasi sinasabi ng iba, this is the end of the Villars. Ako, I don't think so. Kayo, mas alam niyo yung takbo ng politika dyan sa local, no? Does this signal the end of the Villars or not necessarily? It will depend on my siguro performance. And of course, yung good governance and accountability and transparency. Isa pa din sa mga siguro advocacy ko, yung freedom of information. Wala tayong naging batas talaga, Christian. It's just an executive order eh. Yes. Ako pinupush ko rin yung sorry sir, yung freedom of information sa mga viewers natin. Hindi naman problema yan sa Senado before eh. Problema yan sa House dahil yung mga kongresista gusto nilang singitan ng right of reply provision, which is a separate issue. Yun ang deal breaker dyan usually eh. Tama. Yun ang naging problema nga dyan. So, yung transparency, napaka-importante yan. I remember, Christian, during the time of Mayor Jesse Robredo, nakita mo yung Naga City. Inaaral ko talaga yun eh, yung during my city council, yung people empowerment, people's participation, kasi may mga local development council eh. Doon pa lang, doon mo na mauumpisahan talaga lahat eh. Doon manggagaling yung mga AIP ninyo, PPP ninyo. So, dapat yun talagang ginagawa natin sa gobyerno.